Nagsimula ang palabas na ito sa isang lugar, kung saan ay may dalawang astronaut, isang lalaki at isang babae. Naghawak kamay sila at naglalakad-lakad at habang naglalakad-lakad sila ay bumigay ang lupa ng tinatapakan ng lalaki kaya nahulog ito at nabasag ang salamin ng suit niya at nawalan ito ng oxygen at bigla itong nawalan ng hininga. Biglang nagising ang lalaki, ito ay isang panaginip lamang. Ang lalaking ito ay nagngangalang Daog. Bumangon ito sa pagkakahiga at narinig ito ng kanyang kasintahan. Nagising si Daog at pinakalma naman ito ng kanyang asawa. Naghalikan silang dalawa at pagkatapos ay bumangon na sila para mag-almusal. Bumaba na si Daog at naghanda na ng almusal niya, habang naghahanda si Daog ay nanonood ito ng balita. Bumaba na rin ang kanyang asawa at hinalikan ulit si Daog, pumasok na sa trabaho si Daog. Sumakay ito ng tren at napakadaming tao sa paligid niya at bawat isa ay may sari-sariling ginagawa. Habang nasa loob ng tren si Daog ay may napanood itong balita. Isang machine ang naimbento at naibalita ito. Nasa trabaho na si Daog at naghulay sila at nagsisira ng mabato gamit ang isang kagamitan. Tinanong ni Daog ang kanyang kasamahan kung may alam ba siya tungkol sa recall. Sinabi ng kasamahan nito na wala siyang alam kaya pagkatapos ng trabaho ni Daog ay pumunta siya doon para alamin ang tungkol sa recall. Nakarating na si Daog sa recall at pumasok ito sa pinto. Maganda ang teknolohiya doon at napaka-advance nito. Kinausap ni Daog ang boss ng recall. Pinasulat si Daog sa isang papel. Humiga si Daog sa isang machine at inopera ito ng mga eksperto. Hinanda na si Daog at tinurukan ito sa lead. Nilapit ang screen kay Daog at pinapili ito ng mga babae at pumili na si Daog at unti-unti na itong nakakatulog. Umepekto na ang gamot na tinurok kay Daog. Nakatulog na si Daog at ang simula na ang operasyon. Nabaliw si Daog at nagwala ito. Tinawagan ng mga eksperto si Bob at pinapababa ito. Dali-dali namang bumaba si Bob at pumunta sa lab kung nasaan ang mga eksperto at si Daog. Nagwawala si Daog at sinipa nito ang babaeng eksperto at sinakal naman nito si Bob. Kinuha ng lalaking eksperto ang pangpatulog at tinurok ito kay Daog. Ilang beses na tinurukan si Daog hanggang sa makatulog ito at kumalma. Sinakay si Daog sa isang taxi at ang nang magising si Daog ay nakita niya ang isang robot ang nagmamaneho ng taxi. Tinanong ni Daog ang robot kung paano siya nakasakay doon at kung saan sila pupunta. Sumagot ang robot na bumukas ang pinto ng taxi at sumakay si Daog. Binaba si Daog sa isang lugar kung nasaan ang katrabaho niya. Sinalubong naman ito ng mga katrabaho niya. Aakyat na sana si Daog pero mga lalaking pumigil dito at hinawakan ang mga kamay ni Daog at dinala sa isang sulok at may baril ang isa sa mga katrabaho ni Daog. Sinabi ni Daog na sila ay nagkakamali lamang at napagkalamalan lamang si Daog. Sinabi ng isa sa mga katrabaho niya na may alam si Daog tungkol sa Mars. Sinabi naman Daog na wala siyang alam sa sinasabi nito. Sinipa ni Daog sa mukha ang dalawang lalaki na nasa harap niya at natumba ito. Sinapak naman ni Daog ang lalaking mga nasa gilid niya at pinaguntog ang mga ulo nito. Nakuha naman ni Daog ang baril ng kasamahan niya at binaril ni Daog isa-isa ang mga lalaki at namatay ang mga ito. Umuwi si Daog sa bahay niya at nandoon ang kanyang asawa at pinatay ni Daog ang mga ilaw. Natataranta si Daog at kinausap ito ng kanyang asawa. Sinabi ni Daog na may mga taong gustong patayin si Daog dahil may alam ito tungkol sa Mars. Tinanong ng asawa nito ang tungkol sa Mars. Sinabi ni Daog na wala siyang maalala tungkol doon. Pumunta naman si Daog sa comfort room para maghugas ng duguan nitong kamay. Habang papalabas siya ng comfort room ay may bumaril sa kanya, kaya nagtago si Daog sa gilid ng lamesa. Patuloy ang pagbabaril kay Daog hanggang sa mawala ng bala ang bumabaril kay Daog. Dito na nakahanap ng pagkakataon si Daog na atakihin ang bumabaril sa kanya. Hinawakan nito ang mga kamay at binuksan ang ilaw. Inagaw din ni Daog ang baril na hawak nito. Dito nalaman ni Daog na ang asawa niya pala ang bumabaril sa kanya at tinutukan ito ng baril ni Daog at pinagsalita. Sinabi ng asawa ni Daog ang totoo na hindi ito ang tunay niyang asawa at ang mga alala ni Daog ay gawa ng agency. Nakita ni Daog sa kihi ang mga lalaking papaakyat ng kanilang apartment at may mga baril itong hawak. Tumakbo si Daog palabas at nagtago ito. Nakita nito na umakyat na sa hagdan ang mga lalaki at papunta na ito sa apartment nila Daog. Naabutan ng mga lalaki doon ang babae at na-track si Daog sa device na hawak ng lalaki. Naghabulan sila. Binaril si Daog ng isa sa mga kasamahan ng lalaki. Ginawang harang ni Daog ang isang lalaki kaya yun ang nabaril ng mga armadong lalaki.
Tumakbo si Daog patungo sa estasyon ng tren at tumalon para makasakay siya doon. Pinagbabaril si Daog ng mga armadong lalaki at dumapa si Daog at ang mga taong nakasakay sa isang tren. Pumunta si Daog sa isang hotel. Habang nasa hotel Daog ay sinuri niya ito at biglang nagring ang telepono. Tumawag ang kasamahan Daog sa telepono at sinabi nito na natratark si Daog dahil sa chip na nasa ulo niya, kaya pinakuha si Daog ng isang basahang basa at pinalagay ito sa ulo niya at sumilip si Daog sa bintana at nakita niya doon ang isang lalaking nakatayo sa isang phone booth at kumaway ito kay Daog at nag-iwan ito ng isang maleta. Bumaba si Daog sa hotel para kunin ang maleta pero may isang babaeng dumaan at nagtangkang kunin at angkinin ito. Pinilit naman ito kunin ni Daog sa babae. Habang naglalakad si Daog ay nakasalubong niya ang kotse at nandoon ang mga taong gustong pumatay kay Daog. Tumakbo si Daog sa isang taxi at sumakay siya doon at tinanong ng robot kung saan ang destinasyon ni Daog. Nagmamadali na si Daog dahil papalapit na sa kanya ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Kaya sinira niya ang robot at siya na nag-drive ng taxi. Pinagbabaril ang taxi ni Daog at nakatakas na si Daog. Pumunta si Daog sa isang sementeryo. Hininto niya ang sasakyan doon at lumabas si Daog. Habang naglalakad si Daog ay biglang umadar ang taxi at dumiretso ito hanggang sa mabangga sa pader. Sumabog ang taxi. Naalerto naman ang mga taong gustong pumatay kay Daog. Nalaman nila na may sumabog sa sementeryo at pinuntahan nila iyon. Binuksan naman ni Daog ang maleta at may mga laman itong mga gamit. Ginamit iyon ni Daog at tinanggal niya ang chip na nakalagay sa kanya. Pinasok ni Daog sa ilong niya ang isang bakal na kagamitan para makuha ang chip na nakakapag-track sa kanya. Nakarating na doon ang mga taong gustong pumatay kay Daog nakita nila ang mga gamit at pinagbabaril nila ito. Hindi nila alam na nakatakas na si Daog. Pumunta si Daog sa isang lab nagpanggap ito na isang babae at gamit ang teknolohiya at nag-ibang anyo ito. Tinanggal na ni Daog ang kanyang maskara at tinapon ito sa mga sundalong nakapaligid sa kanya. Sumabog ito at nagbukas ang pinto at maghangin na gusto silang higupin palabas at nasara na ang pinto at tumakas na si Daog. Sumakay si Daog sa tren at pumunta sa isang hotel at sinabi sa isang lalaki na gusto niya ng isang kwarto. Binigay ni Daog ang peking id niya at sinabi naman ng lalaki na may naiwan siya na bagay doon. Piyamkuha naman ito ni Daog at binuksan ito ni Daog at may nakitang mapa. Umalis na si Daog sa hotel at isang lalaki ang nag-alok sa kanya ng taxi. Bago masakay si Daog ay may isang aksidente, sumabog ang isa sa mga lugar sa kanila. Yumuko si Daog at tinanong sa driver kung anong nangyayari. Sinabi ng taxi driver na aksidente iyon dahil sa mga rebelde. Sumakay na si Daog at ang driver at umalis na sila doon. Pumunta si Daog sa isang bar at kinausap ang isang bartender at may pinakita dito si Daog. Tinawag naman ng bartender ang isang babae. Ito ay si May. Si May ang mga nasa panaginip ni Daog. Umakyat si Daog at May sa taas at nung sila na lamang dalawa ay sinampal ito ni May dahil hindi ito makapaniwala na buhay pa ito. Pinaalis ni May si Daog at umalis si Daog at kumuha ito ng kwarto. Habang nagpapahinga si Daog ay may kumatok sa pinto niya. Kinuha ni Daog ang baril niya at binuksan ang pinto at tinutukan ang lalaki na nasa pinto. Pinapasok niya ito at kinapapan at tinutukan ng baril. Nag-usap sila sa loob. Sinabi ng lalaki na buksan ang pinto. Tinutukan ito ng baril ni Daog at binuksan ng lalaki ang pinto at nakita ni Daog ang peking asawa niya. Binaril ni Daog ang lalaki at namatay ito. Bigla namang inatake si Daog ng mga armadong lalaki at napusasan si Daog. Habang naaresto si Daog ay tinulungan siya ni May. Inatake ni May ang mga armadong lalaki at binaril ni Daog ang peking niyang asawa sa ulo at namatay ito. Tumakas si May at Daog. Sumakay sila sa taxi at nakipagbarilan sa armadong lalaki. Nabunggo ang taxi nila kaya bumaba sila at tumakbo. Pumunta si Daog at May kasama nila ang isang taxi driver sa isang bar at may nakatagong lagusan doon. Pumasok sila doon. Ang lagusan na iyon ay patungo sa isang hideout. Nakarating na sila doon at isang kakaibang nilalang ang nakapagpabalik ng mga ala-ala ni Daog. Natunto na ng mga armadong lalaki ang hideout kung nasaan si Daog. Inatake sila at namatay ang ibang mga kasamahan ni Daog. Tumakas naman si Daog at si May. Trinaydor si Daog at May ng isang taxi driver. Kasabot pala nito ang mga taong gustong pumatay kay Daog. Pinusasan si Daog at si May at dinala sa isang laboratory. Binuhat si Daog at pinaupo sa isang machine at kinandado ang kanilang mga paa at kamay. Inoperate na ito ng mga eksperto. Nagpumigla si Daog hanggang sa makaalis siya sa pagkakalok.
Pinatay ni Daog ang mga eksperto doon at pati na rin ang nagbabantay. Umalis na doon si Daog at si Mi, pumunta sila sa reactor para paganahin ito. Hindi nila alam na andoon ang nagtraidor sa kanila. Gamit-gamit nito ang isang malaking machine at balak nitong patayin si Daog. Kinuha ni Daog ang isang drill at binutas niya ang isang hose apra, hindi na gumana ang machine, umusok na ang loob nito. Binutas naman ni Daog ang isang bakala para mapatay ang taxi driver. Pumunta na si Daog sa reactor. Inaabangan sila doon ng mga taong gustong pumatay sa kanila. Ginamit ni Daog ang hologram at akala nila napatay na nila si Daog. Pinatay ni Daog ang mga sundalo doon. Tumakas ang isang lalaki at naabutan ito ni Daog. Sinipa niya ito at sinuntok hanggang sa malalaglag na ito. Naputol ang kamay nito dahil naipit siya. Nakarating na si Daog sa reactor pero andoon ang isang lalaki. Sinabi nito na huwag hawakan ang reaktor. Binaril ni May ang lalaki at namatay ito. Nahawakan na ni Daog ang reaktor pero nahulog si May kaya niligtas niya ito. Gumulong-gulong sila sa isang bangin at nawawalan na sila ng oxygen. Napuno ng usok ang buong lugar at nakumpleto na ang pag-activate sa reaktor at nagkaroon na ng oxygen. Nakahinga na si Daog at si May. Nagsilabasan ang mga tao at tinignan ang ulap. Unti-unti na itong lumuliwanag. Natuwa ang lahat at dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mag-notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.